Welcome po sa Filipino Film Recap. Ngayon papanoorin natin ang The Dreadful, 2026. Noong ika-15 siglo, isang mabangis na labanan ang nagaganap sa gitna ng kagubatan. Isang makapangyarihang mandirigma ang sumisigaw sa sakit bago kunin ang isang misteryosong helmet at isuot ito upang muling lumaban. Ngunit panaginip lamang pala ito ni Anne habang nasa simbahan. Pawang mga babae ang dumadalo sa misa dahil ang mga lalaki ay nakikipaglaban sa digmaang sibil. Pagkatapos ng misa, kinaibigan ng kanyang biyenan na si Morwen ang isang buntis na babae. Hinawakan nito ang tiyan at kamay ng babae habang binabati ito, ngunit panlilin lang lamang iyon upang nakawin ang pulse eres nito. Habang pauwi sila, iniisip ni Anne kung hahanapin kaya ng babae ang nawawalang pulse eres. Sinabi ni Morwen na marami namang alahas ang babae, samantalang sila ay wala halos kahit ano. Habang tinatahak nila ang kagubatan, nakarinig si Anne ng ingay at napalingon. Sa di kalayuan, may isang kabalyerong mabagal na nakasakay sa kabayo at hindi niya maiwasang titigan ito. Tinawag siya ni Morwen at nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagdating sa bahay, nagtanim si Anne ng ilang buto. Napansin niyang siya'y nagdurugo, kaya agad niya itong hinugasan upang maitago. Pagkatapos, nagluto siya ng hapunan, isang simpleng nilaga dahil kakaunti lamang ang kanilang pagkain. Hindi na maganda ang mga ngipin ni Morwen at nahihirapan itong ngumanga, kaya nginuya muna ni Anne ang pagkain at saka iniluwas sa mangkok upang makakain ang matanda. Nang makatulog si Morwen, kinain ni Anne ang mga mumong natira sa palayok. Pagkatapos, natulog din si Anne at kinailangan niyang makihati ng higaan kay Morwen. Di nagtagal, nanaginip siya tungkol sa kanyang kabataan. Dati ay naglalaro siya kasama ang dalawang batang lalaki sa kagubatan at madalas pumunta sa dalampasigan kung saan minsan siyang nadapa. Kinabukasan, pumunta si Morwen sa palengke upang ibenta ang pulse eres at ang mga gulay na kanilang itinanam. Samantala, nanaginip si Anne na umuuwi na mula sa digmaan ang kanyang asawang si Seamus. Ngunit sa panaginip, bigla itong lumuhad, hinawakan ang kanyang ulo at sumigaw sa sakit, nagmamakaawa sa kanyang asawa na tulungan siya. Naputol ang panaginip nang gisingin siya ni Morwen. Natuwa si Anne nang makita niyang may dalang pagkain si Morwen. Ngunit nang hiwain niya ang sibuyas, nadiskubre niyang ito'y bulok. Inihagis ito ni Morwen sa sahig at sinabing ayos lang iyon basta't kasama niya si Anne. Napaiyak si Anne, at pinayuhan siya ni Morwen na magkaroon ng pananampalataya. Makalipas ang ilang panahon, pumunta si Anne sa dalampasigan upang umigib ng tubig at nakita ang isang mangingisdang kumakanta habang inaasikaso ang kanyang bangka. Lumapit siya at nakilala itong si Iago, ang kanyang kaibigan noong bata pa siya. Naisip niya kung bumalik na ba ito dahil tapos na ang digmaan, ngunit sinabi ni Iago na para sa kanya lamang iyon natapos. Nang tanungin niya si Iago tungkol kay Seamus, biglang nagbago ang mukha nito. Kalaunan, pinakain ng mga babae si Iago at muli nilang tinanong ang tungkol kay Seamus. Ikinwento ni Iago kung gaano kakilakilabot ang digmaan, palaging napapaligiran ng kamatayan, dugo, at pagpapahirap. Isa lamang mangingisda si Iago, hindi sundalo, at para sa kanya, walang saysay ang hayaang magpatayan ang mga lalaki. Isang gabi, tumakas sila ni Seamus mula sa kampo ng kanilang hukbo, determinado na umuwi na. Sa kasamaang palad, napalibutan sila ng mga tulisan at doon pinatay si Seamus. Iginiit ni Morwen na gusto niyang malaman kung paano ito nangyari. Kaya ikinwento ni Iago na hiniwa ang leeg ni Seamus. Gumuho si Anne sa matinding sakit. Marahang hinawakan ni Iago ang kanyang tuhod at nag-alay ng pakikiramay. Pagkatapos, pumunta si Anne sa kagubatan upang umiyak ng mag-isa. Nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa kanilang kabataan kasama ang mga batang lalaki, at tila ba hinahawakan niya ang kamay ni Seamus. Sa di kalayuan, muling nakita ang misteryosong kabalyero na nakasakay. Kinagabihan, inisip ni Morwen kung ano na ang mangyayari sa kanila at umalis ng bahay upang harapin mag-isa ang kanyang dalamhati. Makalipas ang ilang panahon, may bangkang nawasak sa dalampasigan at isang binatang lalaki ang gumapang palabas ng mga labi nito, habang napapansin ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan. Biglang lumitaw si Morwen sa likuran niya at sinaksak siya hanggang mamatay. Tinawag niya si Anne upang kunin ang pera at iba pang mahahalagang bagay. Natakot si Anne sa mga bangkay at nagsimulang magdasal, habang nagkunwari si Morwen na nalunod lamang ang binata tulad ng iba.
Kalaunan, ipinagbili ni Morwin ang mga ninakaw sa palengke at sa wakas ay nakapaghapunan sila ng maayos. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Ann sa hardin, napansin niyang nakatitig sa kanya mula sa malayo ang kabalyero. Dahil sa takot, dali-dali siyang pumasok sa bahay at binantayan ito mula sa bintana. Nang sabihin ni Ann kay Morwin na may lalaking nakatayo sa labas, sinabi ng matanda na nag-i-imagine lamang siya. Makalipas ang ilang araw, habang papunta si Ann sa simbahan, nadaanan niya si Yago at hindi ito pinansin. Ngunit sinundan siya nito at nag-alok na samahan siya. Binanggit din ni Yago na hindi nararapat na maglakad siya kasama ang isang lalaking hindi niya asawa. Kaya ipinaalala ni Yago na patay na ang kanyang asawa. Pagkatapos ng misa, sinamahan siya ni Yago pauwi at sinubukang makipagkwentuhan ng maayos kay Morwin. Ngunit hindi natuwa si Morwin nang makita siya at agad silang pumasok ni Ann sa bahay. Pabulong silang ininsulto ni Yago. Habang nagluluto si Ann, inamin ni Morwin na hindi niya kailanman nagustuhan si Yago dahil kahit noong bata pa ito, pan na raw ng inggit. Naalala niyang may galit sa mga mata ni Yago tuwing sinusundan nito si Seamus. Para kay Morwin, kasakiman ang nangingibabaw dito ngayon. Ngunit ipinagtanggol ni Ann si Yago at sinabing kaibigan niya ito bago pa siya ikasal. Gayunpaman, binalaan siya ni Morwin na manatili sa kanyang tabi para sa kaligtasan, at kung susuway siya, hahatakin siya patungong impyerno. Tuwing pumupunta si Ann sa bayan, hinihintay siya ni Yago sa tabi ng daan at lihim siyang sinasamahan. Samantala, sa kagubatan, patuloy pa ring naglalakbay ang misteryosong kabalyero sa gabi. Isang hapon, pag-uwi ni Ann, natuklasan niyang inimbitahan ni Morwin ang isang paring napulot nito sa daan. Napilitan siyang panoorin habang inuubos ng pari ang huli nilang pagkain. Bilang pasasalamat sa kanilang kabutihang loob, ipinakita ng pari ang ilang relikya na kanyang nakalap sa kanyang paglalakbay. Namangha si Ann sa ganda ng mga alahas at maliliit na gamit, at sinubukan pa itong ibenta ng pari sa kanila. Ngunit ipinaliwanag ni Morwin na wala silang pera. Pagkatapos, tinanong ni Morwin kung may nakakaalam bang nakabalik na siya mula sa kanyang paglalakbay. Sumagot ang pari na wala. Habang nagdarasal ang pari, bigla siyang nilapitan ni Morwin mula sa likuran at hiniwa ang kanyang leeg. Natarante si Ann at iginiit na banal na tao ang pinatay nila. Ngunit tumutol si Morwin at tinawag itong isang huwad at mapagkunwari. Ngayon, maaari na raw nilang ipagbili ang mga gamit nito upang magkaroon ng pagkain para sa buong taglamig. Kinaladkad ng dalawang babae ang bangkay palabas ng bahay at itinapon ito sa ilog. Pagkatapos, sinubukan ni Ann na linisin ang dugo sa sahig ngunit hindi ito tuluyang matanggal. Kinagabihan, ikinwento ni Morwin ang mga tsismis tungkol sa pari, na kilala raw ito bilang babero. Sa kabila nito, pakiramdam pa rin ni Ann ay may hangganang nalampasan. Sila, ngunit tiniyak ni Morwin na ginawa lamang nila ang kinakailangan upang mabuhay. Kinabukasan, umalis si Morwin patungong palengke at tinakpan ang mantsa ng dugo gamit ang balahibo ng hayop. Sa sandaling iyon, nakarinig si Ann ng kakaibang ingay kaya lumabas siya upang mag-imbestiga. Habang naglalakad siya sa kagubatan, nakatagpo siya ng isang matandang lalaki na nakatitig sa kanya. Bago pa ito makagalaw, lumitaw mula sa likuran ang misteryosong kabalyero at pinatay ito gamit ang espada. Napasigaw sa takot si Ann at mabilis na tumakbo palayo, habang tahimik lamang siyang pinagmamasdan ng kabalyero. Sa pagmamadali, nadapa siya sa daan. Nang matagpuan siya ni Yago, sinubukan ni Ann na balaan ito tungkol sa misteryosong kabalyero sa gabi. Ngunit sinabi ni Yago na wala siyang nakitang sino man sa lugar at baka ini-imagine lamang niya iyon. Pinakalma niya si Ann at napagtantong hinanap siya nito para humingi ng tulong, na lihim na ikinatuwa niya. Inamin ni Ann na natatakot siyang mapunta sa impyerno kung sakaling mahipo siya ng isang demonyong kabalyero. Napangisi si Yago at sinabing huwag siyang maniwala sa mga kwento ni Morwin. Ang tunay na impyerno raw ay nasa larangan ng digmaan, kung saan libo-libong lalaki ang nagbubuwis ng dugo. Ipinagtapat din ni Yago ang kanyang pagnanasa kay Ann at hiniling na magkita sila kinagabihan sa lugar kung saan sila dating naglalaro noong mga bata pa sila. Sa pag-uwi ni Ann, nakita niyang si Morwin ay nakasuot ng mamahaling damit habang kumakain at umiinom na parang isang reyna. Ngunit bigla siyang nagising at napagtantong nasa kama lamang sila tulad ng dati. Nang masigurong tulog na si Morwin, palihim na lumabas si Ann ng bahay.
Habang naglalakad sa daan, paulit-ulit niyang naririnig ang pag-ihip o pag-ungal ng kabayo. Sa wakas, nakita niya si Yago. Sinabi niyang hindi siya dapat naroon, ngunit hinalikan pa rin niya ito. Nauwi ang kanilang pagkikita sa pagiging labis na malapit sa isa't isa sa damuhan. Kinabukasan, hiniling ni Yago kay Ann na sumama at tumira na sa kanya. Ngunit tumanggi siya, ayaw niyang iwan si Morwin. Sinabi ni Yago na unti-unti lamang siyang inuubos ng matanda. Pagkatapos, umuwi si Ann at palihim na bumalik sa kama, ngunit nakita siya ni Morwin at tinanong kung saan siya nanggaling. Sinabi ni Ann na lumabas lamang siya upang magpahangin. Sinimulan ni Morwin na manipulahin si Ann sa pagsasabing mamamatay siya kung mawawala ito, dahil si Ann daw ang kanyang anghel na tagapagbantay na ipinadala upang alagaan siya sa pagkawala ng kanyang anak. Ayaw niyang maiwang mag-isa at nangakong aalagaan din si Ann kapalit nito. Ilang gabi ang lumipas, may isang manlalakbay na dumaraan sa kalsada kasama ang kanyang kariton. Huminto siya nang makita si Ann na tila humaharang sa daan. Tinanong niya kung ano ang kailangan nito, at ginamit ni Morwin ang pagkakataon upang atakihin siya mula sa likuran at patayin. Pagkatapos, inutusan ni Morwin si Ann na halughugin ang bulsa ng lalaki habang kinukuha naman niya ang anumang mapapakinabangan sa kariton. Doon, nakakita si Ann ng isang maliit na kabayong kahoy na nagpaalala sa kanya ng misteryosong kabalyero. Sa kagubatan, makikitang nililinis ng kabalyero ang kanyang espada habang binabagabag ng mga alaala ng malulupit na labanan. Kalaunan, sa simbahan, panay ang tingin ni Ann sa isang bagong ina at sa sanggol nito dahil masyadong maingay ang bata. Matapos ang misa, napilitan ang ina na ilabas ang sanggol. Ibinigay ni Ann ang kabayong kahoy sa bata. Kinahapunan, dumalaw si Yago kay Ann, ngunit si Morwin ang lumabas upang salubungin siya. Inamin ni Yago na si Ann lamang ang pakay niya at sinubukang pumasok sa bahay. Ngunit hinaranggan siya ni Morwin. Sinabi ni Yago na karapat-dapat si Ann sa pangalawang pagkakataon sa pag-aasawa at pagkakaroon ng mga anak. Ngunit iginiit ni Morwin na ang mga bagay na iyon ay nagdala lamang ng dalamhati sa kanya, kaya nais niyang protektahan si Ann mula roon. Nang muling sumubok si Yago na umusad, tinakat siya ni Morwin sa pamamagitan ng paglabas ng isang kutsilyo. Sumigaw si Yago at sinabi na hihintayin niya si Ann, bago siya tuluyang umalis. Bumalik si Morwin sa loob ng bahay at nadatnan si Ann na umiiyak, kaya inalo niya ito habang pinaaalalahanan tungkol sa batas ng Diyos. Kalaunan, nagtungo si Ann sa simbahan at nagdasal sa Birheng Maria, inamin niyang hati ang kanyang puso. Pakiramdam niya'y hindi makatarungan na patuloy siyang naghihirap at nagugutom sa mga bagay na hindi niya maranasan sa sarili nilang tahanan. Pag-uwi niya, naghanda siya ng espesyal na tsaa na nagpatulog ng mahimbing kay Morwin. Pagkatapos, inayos niya ang kanyang buhok, pinalitan ang dati niyang simpleng ayos ng mas magandang estilo bago palihim na lumabas ng bahay. Nakipagkita siya kay Yago sa likod ng lugar, at matapos magbahagi ng ilang kwento, naghabulan sila na parang mga bata muli. Pagkaraan ng kanilang paglalaro, muli silang nagpakasaya sa piling ng isa't isa. Sa bahay naman, nagising si Morwin at nadiskubring mag-isa na lamang siya. Lumabas siya upang hanapin si Ann at nakarinig ng yabag ng kabayo. Agad siyang nagtago habang mahigpit na hawak ang kanyang kutsilyo. Hindi nagtagal, dumating ang misteryosong kabalyero. Napansin ni Morwin ang supot ng mga barya nito na may disenyong bulaklak. Hinawakan ng kabalyero ang pinto ngunit hindi niya ito nagawang buksan at tuluyang umalis. Nagpasya si Morwin na sundan ang kabalyero at nadatnan niya itong nakaluhod sa lupa. Laking gulat din niya nang makita sa di kalayuan sina Ann at Yago na magkasama. Sinubukang maglakad palayo ng kabalyero ngunit muli itong bumagsak at dumaing sa sakit. Sinamantala ni Morwin ang pagkakataon at sinaksak siya mula sa likuran, ngunit hindi iyon sapat upang siya'y mapatay. Gumapang ang kabalyero palayo habang hirap na hirap sa paghinga. Matapos gamulong ang kabalyero pababa sa maliit na burol, bumagsak siya sa may batis. Agad na lumapit si Morwin at sinakaw siya hanggang sa tuluyan itong mawalan ng buhay. Pagkatapos, masaya niyang kinuha ang supot ng mga barya, ngunit bigla siyang natigilan ng makarinig ng nakakatakot na mga bulong mula sa loob ng helmet ng kabalyero. Kinabukasan, nagpasya si Ann na kausapin si Yago at inamin niyang nakakaramdam siya ng matinding pagkakasala dahil sa kanyang makasalanang pag-iisip.
Naiinggit siya sa inang nagsisimba dahil nais din niyang magkaroon ng sanggol at isang magandang kwintas, isang pagnanasang tinawag niyang nakakatakot na kasakiman. Nang sabihin ni Yago na kaya niya itong ibigay kung sasama siya at doon maninirahan sa kanya, tinawag niya itong sakam na lalaki. Gayunpaman, muli silang nagpadala sa tukso at naging labis na malapit sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang oras, umuwi si Anne at sinubukang sabihin kay Morwin na lilipat na siya upang tumira kasama si Yago. Sa una, hindi siya pinansin ni Morwin. Ngunit nang ipaliwanag ni Anne ang kanyang panig at banggitin na wala na si Seamus, biglang hinawakan ni Morwin ang kanyang kamay at pinagbawalan siyang banggitin ang pangalan nito. Nagsimula siyang insultuhan si Anne, sinabing masusunog ito tulad ng isang makasalanan at kapag dumating ang mga kabalyero ng impyerno upang sunduin siya, ipagbubunyi pa niya iyon. Sa takot, tumakbo si Anne palayo at nagtungo sa bahay ni Yago. Niyakap niya ito at ipinahayag na hindi na niya hahayaang kontrolin pa siya ni Morwin. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Anne ng makarinig ng kakaibang ingay. Laking sindak niya nang makita ang kabalyero sa kanyang harapan. Nang sugurin siya nito, gamit ang espada, bigla siyang nagising, napagtanto niyang panaginip lamang pala iyon. Pagkatapos nito, nahikayat ni Anne si Yago na sumama sa simbahan. Habang nagsisimba, hindi gaanong nakikinig si Yago, palaging humahalik at tila inaatupag ang sarili. Nanatili siya sa simbahan matapos ang misa upang magdasal at mag-isip tungkol sa araw na tinukso ni Batang Seamus si Batang Yago habang naglalaro sa tabing dagat. Sinabi ni Yago kay Anne na dapat na silang umuwi, ngunit nais ni Anne na magdasal pa ng kaunti para kay Seamus at kay Morwin. Naiinis si Yago at pinaalalahanan siya na namatay si Seamus matapos itong saktan ng ilang sundalo. Agad naman itong itinama ni Anne, na sinasabing noong nakaraan, sinabi niyang pinatay si Seamus ng mga magnanakaw. Ipinagpalagay ni Yago na walang saysay kung sino ang gumawa nito. Ang mahalaga, may ilang lalaki na umatake sa kanilang kampo at pinatay si Seamus. Nang igiit ni Anne ang buong katotohanan, inamin ni Yago na minahal niya si Anne mula pagkabata at gusto niyang iwanan nila si Seamus at ang kanyang ina. Pagod na sa mga palusot ni Yago, nagbanta si Anne na hindi na niya siya kakausapin kung hindi siya magpapatoto. Sa wakas, ibinunyag ni Yago na nagbago si Seamus noong digmaan. Lumaki ang kanyang ambisyon hanggang sa pumatay siya ng mga hindi kilalang tao upang kunin ang kanilang pera. Sa isang flashback, makikita si Seamus na kinukuha ang supot ng bulaklak mula sa isang patay na katawan. Isang gabi, matapos makatakas ni Yago at Seamus mula sa hukbo, nilapitan sila ng misteryosong kabalyero. Agad na tumalon si Seamus sa lalaki upang labanan ito, at matapos magpalitan ng ilang suntok, nagawa niyang saksakin ito sa parehong paraan ng ginawa ng kanyang ina. Ngunit hindi pa rin ito sapat, kaya paulit-ulit niyang sinaksak bago kinuha ang kanyang helmet. Isinuot ni Seamus ang helmet, naramdaman niya ang kakaibang lakas. Pagkalipas ng ilang segundo, hinawakan niya ang kanyang ulo at sumigaw sa sakit. Sinubukan niyang tanggalin ang helmet, ngunit hindi ito matanggal, kaya iniwan siya ni Yago. Samantala, dinala ni Morwin ang helmet sa bahay, ngunit patuloy niyang iniisip ang kanyang nakita. Lumalabas na ang taong nasa ilalim ng helmet ay si Seamus, na nagsimulang isuot ang baluti ng kabalyero matapos niyang talunin ito at may ganap ng sunog na mukha. Ibig sabihin, pinatay niya ang kanyang minamahal na anak. Bumuga siya ng tunog na halo ng tawa at pag-iyak habang inuulit, "Bumalik ka sa akin." Sa simbahan, tinapos ni Yago ang kanyang kwento, sinasabi na wala siyang ibang pagpipilian. At iniisip ni Anne na tama si Morwin. Siya nga ay isang selosong bata lamang. Pagkatapos, umalis siya sa simbahan, hindi pinapansin ang kanyang mga pakiusap. Sa labas, natagpuan niya ang pari sa lupa. Nang lumapit siya, napansin niyang hiwa ang leeg nito dahil sa kutsilyo. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang ingay at tumangala upang makita ang kabalyero. Natakot si Anne at agad na tumakbo palayo, pabalik sa bahay, ngunit natagpo ang walang laman ang bahay. Hindi nagtagal, dumating ang kabalyero upang hanapin siya at muling sinubukang tumakbo, ngunit namutla siya nang marinig ang kanyang pangalan. Nang hihingi ng tulong ang kabalyero na tanggalin ang helmet, at napagtanto ni Anne sa boses na ito pala si Morwin. Nagtaka siya kung sinusubukan ba siya ng kanyang biyenan na takutin pabalik sa pagsunod, ngunit humihingi lang si Morwin ng awa dahil sobrang sakit ng nararamdaman niya.
Sinubukan ni Ann na tanggalin ang helmet, ngunit patuloy niyang nakikita ang mga imahen ni Morwin na nasusunog. Kahit anong hilahin niya, hindi matanggal ang helmet at lalo lang pinapalala ang sakit. Sunod, kumuha si Ann ng krus mula sa bahay at tinamaan ang ulo ni Morwin. Nasira rin ang helmet at lumitaw ang mukha ni Morwin na puno ng paso. Humingi ng tawad si Morwin at nagmakaawa para sa kapatawaran, kaya tinulungan siya ni Ann na tumayo. Sa lupa, muling nagsama ang dalawang bahagi ng helmet, at nakita ng mga babae ang mga madilim na kaluluwa ng lahat ng taong pinatay nito na lumalabas mula rito. Agad silang nagtatago sa loob ng bahay, at hinadlangan ni Ann ang pinto gamit ang ilang kasangkapan. Hindi nagtagal, may dumating na taong kumakatok ng malakas sa pinto. Nang huminto ito, binuksan nila at natagpuan ang helmet sa sahig. Naririnig niya ang mga bulong na nagmumula rito at iniangat ang helmet, habang sinasabi ni Morwin na huwag niya itong hawakan dahil ito'y sinumpa. Tiniyak ni Morwin na wala siyang dapat katakutin dahil wala ng kapangyarihan ang helmet sa kanya, at napansin ni Morwin ang isang halo sa paligid ng ulo ni Ann bago siya tuluyang naging bulag. Kinabukasan, nakita ni Yago si Ann sa tabing dagat at sinabi niyang gusto niya siya, ngunit tumugon si Ann na wala siyang pag-aari sa sinuman. Itinuro ni Yago na palagi siyang nag-uusap tungkol sa mga demonyo, ngunit hindi siya ang sumasakit sa kanya. Naiinis na si Ann ay tumakbo palayo at nagsigawan si Yago ng mga insulto sa kanya. Pagkatapos, umuwi si Ann at naghanda ng tsaa para kay Morwin, ngunit malinaw na siya na ang may kontrol sa sambahayan. Kalaunan, pumunta siya sa gubat at binuksan ang isang ball na may laman na helmet, na iniangat niya upang pakinggan ang mga bulong mula rito. At dito na po nagtatapos ang ating movie, mag-subscribe ka na po Lods, para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagsuporta. Ingat po palagi, Lods, God bless.